Okay, magandang umaga ulit sa atin at naputol ho tayo kanina sa ating pong Facebook Live. Nagloko pong aking wifi, aking internet ko dito sa aking pong tahanan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Gising, gising Pilipinas. Gising, gising Pilipinas, mabuti na lang at nandyan pa rin po si Boboy Halalon Potinduka. Nabitin tayo kanina, naputol. At siyempre ho, nanood din sa akin ang aking pong kasamahan sa Santa Caterina Elementary School, si Michelle Ramos. Ma'am Michelle, good morning po sa inyo. Ingat po kayo ha. Kumusta na po kayo? Yung ang pamilya ninyo. Mag-ingat po. Sabi po ni Ma'am Michelle Ramos, hi press, good morning, God bless. God bless din po. Good morning din. At sabi nga ho dito sa balita ho na babasahin lamang natin. Engineer Agustin, bawat tent ay mayroong 16 na bed capacity Yan po ang ano. At sabi naman ang bawat tent facility ay kompleto sa pasilidad Gising, gising Pilipinas. Ang hirap po talaga kapag ang ating pong wifi ay nagluloko. Ito, bumalik na naman tayo sa mga sinaunang mga linggo, no? Kaya nga po ako'y lumipat ng gabi. Dahil nga po sa umaga, nagluloko po ang aking wifi. Hindi ko po alam at ako po nagre-reklamo. Wala po mapagreklamuhan at pasalamat lamang ako dahil nga po ang PLDT Wi-Fi ay hindi ako sinisingil sa ngayon. Siguro after nitong COVID-19, di ba? Gising, gising Pilipinas. Tara ho, at tayo magkwentuhan ulit. Nabitin ho ako kanina sa lahat ho ng aking mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid. Lahat po kayo, inanyahan ko kayo na sana mag-subscribe kayo. Please subscribe my YouTube channel, Holy Ka, ni Jojo Sibial. At syempre ho, pakilike lamang, comment at higit sa lahat share ho ng aking pong YouTube channel videos, no? Thank you, thank you. Sa lahat ho na mga nag-share ho ng aking pong YouTube channel videos, thank you so much sa inyo, mabuhay ho kayo. At sa lahat ho ng mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo At bahala na po ang Panginoon sa inyo Huwag kayong mag-alala kapag po ako'y pinalad sa mga darating na panahon after nitong COVID-19, sana po magkita-kits tayo. Gising, gising Pilipinas. Ayon ho kay Engineer Agustin, kada 12 oras, 12 oras napapalitan ang hangin sa loob ng tent facility. Very good, maganda ito. Itong kanilang mga pinaggagawa ito po'y galing ho sa volunteer engineer na nagtayo ng quarantine facility Gising, gising Pilipinas. At alam ko ho, alam niyo pong araw na ito, araw ho ng Lunes, una hong araw sa linggong ito. Gising, gising Pilipinas, April 20 ho, 2020, taong kasalukuyan. Tayo ngayon, Lunes ho, at Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay ho kayo. Ating pong mga kababayang OFW, kayo na po ang bahala mag-ingat ho kayo Ating pong mga kababayan, mga mahal sa buhay, kapatid, kapuso, kapamilya, mag-ingat ho kayo dyan. Kung ang batas ho ninyo dyan Gising, gising Pilipinas, mga kababayan ko pong mga OFW mga mahal ko sa buhay, kung ang batas ninyo dyan ay nagpapatupad ho ng quarantine katulad ho sa bansang Pilipinas, ay sumunod ho kayo. Please, huwag kayong kumontra dahil nga po tiyak ho, tiyak para din sa kaligtasan at sa kapakanan nating lahat at sa inyo rin. Gising, gising Pilipinas at syempre ho, marami pa rin po ang mga nagrereklamo nagpapadala sa akin ng mensahe na may mga ilan pa rin hong mga barangay na ito pong ayuda na galing ho sa DSWD. Ito pong form na Social Amelioration Card form ay ang iba ho hindi ho nabibigyan. Dahil nga siguro hindi po sila kwalipikado. Pero ang tanong ko, ano ho ba ang qualification para ho ang isang tao ay makapag-avail nito pong Social Amelioration Card form Nabulol na tayo nito. Ito ho, kapi-kapi muna tayo at merienda. Kung oras na ng merienda at ang iba naman ho, naghahanda na ng kanilang pananghalian at ako naman po ay naghahanda ng aking altanghap
Ibig sabihin ho, almusal, tanghalian, hapunan, pinagsama ko na. Dahil nga po sa hirap ng buhay, kailangan ho magtipid. Gising Pilipinas, marami pong salamat kay Josie Ismail Kaiko. Ho, ito po yung aming ito po may-ari ho ng aking tinitirahan, ha. Josie Ismail Kaiko. Magandang umaga sa inyo, sir. Renato Principe, good morning ho sa inyo. At kay Marlene Gobalio, good morning ho sa inyo. At marami ho nagtutulungan ngayon, ha. Marami pong tumutulong, ha. Marami pong nagtutulungan, lalo na po ating mga kababayan na may puso ho, ha. Tumutulong po sa ating mga kapwa Pilipino na ngailangan. Gising Pilipinas at mabuhay ho ang lahat ng mga politiko, ha. Lahat ng politiko at pribado, ha, mga organisasyon na tumutulong po sa ating mga kababayan. Lalo na po mga politiko na tumalima kaagad, ha, na tulungan ang ating mga kababayan. At doon naman ho sa mga hindi pa tumutulong, ay tumulong naman kayo, ha. Huwag niyong piliin. Lahat ho dapat tulungan natin. Lalo na higit sa lahat yung pong mga nangangailangan, ha. Gising Pilipinas, magandang umaga ho sa aking kumparing Ed Nazaro, ha. Paring Ed, na-miss ko na kayo. Nandito lang ako sa loob ng aking tahanan at nagtatago para naman ako ay makita ho ng aking pong kapwa mamahayag na ako po'y tumalima, ha, sa sinasabi po ng ating gobyerno na stay at home, ha, enhanced community quarantine para po tayo pamarisan. Gising Pilipinas, pagkatapos ho nito, ha, ng COVID-19, ha, sana po ay sabi ko nga ay magpasalamat tayo dahil tayo po'y nakasurvive at doon naman po, ha, sa mga pamilyang naulila, ha. Ako po'y sumasaludo sa inyo, ha? Ako po'y sumasaludo sa inyo. Gising Pilipinas, sa lahat ng mga frontliners, ha? Frontliners natin dyan, ha? Yung ating pong mga health workers, ha? Ang ating pong Philippine National Police, ha? Ang ating pong Armed Forces of the Philippines, lahat ho ng mga opisyalis ng gobyerno, barangay, lokal, ha? LGUs, at sa lahat ho, ha? Ng mga biyaheros, mga nagtitinda pa rin ho sa palengke, ha? Sa iba't ibang mga sari-sari store, talipapa, o ano man tawag sa inyo, dyan ho sa mga drugstore, butika, ha, sa mga groceries, supermarkets, at iba pa, ha. At iba pa ho natin, katulad ho kanina, ang ating pong naghahakot ho ng mga basura, ha, ang ating pong mga cleaners sa ating kapaligiran, at sa lahat ho, ha, mabuhay na mabuhay kayo, at ako po'y sumasaludo sa inyo, ha. Gising Pilipinas at marami pong salamat kay Ariver Yamalis, ha. Good morning ho sa inyo, ha. Sabi po ni Ariver Yamalis, watching from Atainan, Alcala, Pangasinan. Lagi ho ito, suki ko ho ito. Maraming salamat ho sa inyo, ha. Gising Pilipinas at ang aking pong pamilya medyo dumadaing na ho at sabi nga nila, ang hirap po, Daddy. Lagi na lang ho kami nakakulong. Nakakalabas din sila ng aming tahanan. Diyan lang ho sa labas ng pinto. At syempre ho, naglalaro. Dahil nga po, inip na rin po ang aking mga mahal sa buhay. Ha? Gising Pilipinas, ayon ho sa DILG. Ha? Ito, naputol ho tayo. 3 sundalo patay matapos makasagupa ang mga tauhan ng NPA sa Negros Occidental kahapon. Gising Pilipinas, lahat ho, sana wag na ho tayo magbabalita ng mga fake news para naman maging makakatulong tayo, no, sa ating gobyerno, ha. Wag na ho tayo magbabalita ng fake news at baka naman ika-alarma pa ng ating mga kababayan. Nandito na ho tayo, ha, sa katayuan natin ng pandemic crisis, ha. Please, tulungan ho natin, ha, tulungan ho natin ang ating mga kababayan na maghatid balita tayo ng insakto at konkreto, ha. At wala ho tayong ibang gagawin kung hindi kukunin lamang natin ang mga balita na galing ho sa Malacanang o sa Interagency Task Force, ha. Mayroon ho silang tagapagsalita na si Secretary Nograles para po naman maihatid natin, ha, ang balitang sakto, hindi yung balitang dagdag bawas, ha. 30 bahay sa Bacoor City, ha. Ano ba ito, ha? Bacoor City nasunog kaninang madaling araw, ha. Oh, naku, ano ba itong balita na ito? Nandito na nga tayo sa pandemic crisis na COVID-19. Mayroon pa rin pong nasunugan, no? Ha?
at mga barangay sa Sampaloc, Maynila, kanya-kanyang paraan ng paghihigpit dahil sa inasahang total lockdown sa lugar. Gising Pilipinas, ako po'y sumasaludo sa Mayor ho ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Mabuhay ho kayo, sir. At sana po humaba pang inyong buhay at makapaglingkod kayo ng sakto tama sa ating mga kababayan. Tara, kwentuhan ho tayo ha. Huwag ho kayo magsawa na panoorin ako at subaybayan ang aking lahat ng mga videos, no? Ang aking Facebook Live at lalo na po ang aking YouTube channel, ha? Sabi ho ng aking pong kumpare at kaibigan ho, ito po ang aking pong idolo, ha? Pagdating ho sa pakikisama at sa ayos po ng aming lugar dito ho sa Woodcraft, ho? Woodcraft Street ng Bayanihan, Caloocan City. Ayun ho, kay paring Edna Saro, pare, you are also one of our frontliners. We need like you lalo on this crisis para mapaabot sa media ang ating mga karaingan. Salamat pare. Gising Pilipinas, marami pong salamat ho sa lahat ho na nagtitiwala at tumatangkilik ho sa aking pong programa at lalo na po sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, ha. Ito po, basahin lamang natin. Pangulong Duterte kukonsultahin ang mga health expert, ha. Naku, naputol tayo. President Duterte kinausap ni US President Donald Trump kagabi kaugnay sa pagtutulungan ngayong may COVID-19 pandemic. Napakaganda niyan, ha. Napakagandang balita niyan. Patas Balita, marami pong salamat sa inyo. Good morning, sir. Patas Balita, ha. Mabuhay ho kayo, ingat ho kayo. Ito nga ho po, isa po sa aking panawagan ho sa Department of Health na kung maaari po sana, lalo na sa Food and Drug Administration, meron po tayong mga kababayan na mga Pinoy at alam ko pong marunong at magaling ho sila pagdating ho sa mga inbensyon, ho, ng iba't iba hong mga sari-sari hong mga inbensyon, ho. Sana po naman ay matulungan natin sila. Ipatawag ho natin sila, ha. Hindi lang po ang pabunan, ha. Dr. Pabunan, hindi lang po sila, kundi lahat ho, ipatawag ho natin sila. Para makita natin kung ano-ano po ang kanilang mga inbensyon. Huwag lang ho tayong umaasa palagi ho dun po sa mga malalaki, ha, at mayayamang mga laboratorio, ha. Listahan ng mga aprobadong benepisyaryo ng Social Amelioration Program ipinapapaskil ng DILG sa barangay hall. Dapat lamang, ha, para malaman natin kung talagang totoo, walang palakasan dahil sinasabi ko sa inyo, ha. Gising Pilipinas, pamilya ng mga barangay health workers at tanod sa bansa kasali na rin sa Social Amelioration Program ayon sa DILG. Dapat naman ho talagang kasali sila dahil bakit ho? Sila rin po ay nangangailangan din po ng tulong dahil ang liliit lang po ng mga sweldo ng mga yan. Ang tawag pa nga hindi sweldo eh, ha? Hindi pat sweldo ang tawag ng mga yan. Kaya dapat ho, tulungan ho sila. Makasama din ho sila. Dahil hindi naman ho sila kumikita ng minimum na katulad po ng kinikita ng iba. Gising Pilipinas, ha. Sana ho, di magloko ang aking wifi para po naman ako'y makatapos kahit 30 minutes man lang, ha. Sa aking pong pagkukwento at pagbabalita sa inyo. Gising Pilipinas. Ito po ang aking sinasabi. Meron ho tayong mga naparating ho na mga sumbong ho. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagkatapos ho nitong COVID-19, ha, yung aming pong mayor dito, papasyalan ko ho. Sana ho, harapin niya ako, ha. Dahil alam ko naman po, ang mga politiko, nakapokus lang ho kayo, mga lintik kayo, doon ho sa malalaking lugar na alam nyo maraming botante. Hindi ho kayo parihas. Gising Pilipinas, hindi ako galit dito, ha, mga kasama ko. Ha, ako po'y nanawagan lamang kumakatok, ha. Sabi ko nga sa inyo, ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial ay sumusuporta sa gobyerno, lalo na po sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po tayo magkaisa, magtulong-tulong, ha. Magtulong-tulong, walang pilian, ha. Wala hong palakasan, ha, di ba? Dito ho sa akin, sus, Ginoo. Kung ako lang po ang masusunod, lahat ho pantay-pantay, lahat ho pare-parehas, di ba? Wala hong magaling, wala hong mahina, walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda. Kailangan ho pantay-pantay at sama-sama. Sana kilalanin niyo ako kung paano ako. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo, mahigit 2.3 milyon na, ha? Gano'n na karami.
Bilang ng mga Pilipino sa ibang bansa na nagpositibo sa COVID-19, ha? 984 na ayon sa Department of Foreign Affairs, ha? Mga gumaling na COVID-19 patients dapat ba rin sumailalim sa 14-day quarantine ayon sa DOH? Dapat lamang. Gising Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyong lahat. Operasyon ng Research Institute for Tropical Medicine limitado sa ngayon ayon sa DOH. Ito po yung tinatawag na RITM. Ha? Pangulong Duterte kukonsultahin ang mga health expert ngayong araw kaugnay sa kalagayan ng bansa sa gitna ng crisis sa COVID-19. Gising Pilipinas, maayong adlaw, maayong buntag, tanang mga Bisaya, dyan sa Visayas at Mindanao. Jacuz Salim, sa ngayon, nagkakaroon ng artificial shortage sa gamot at vitamins. Diyos maray na aldaw, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolanos, dyan sa Region 5. Sa ating po mga kababayang Kapampangan, Ilocano, Panggalatok at anuman ang mga lahi ninyo, ha? Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. At sa lahat ho ng mga kababayan nating mga Muslim, ho, dyan sa Mindanao, ha? Assalamualaikum mga kapatid, ha? Gising Pilipinas, marami pong salamat sa aking pong mga viewers, followers at sa mga share ho ng aking Facebook Live, lalo na po sa aking YouTube channel. Ha, maraming salamat sa inyo. Ako po'y sumasaludo sa inyo. Namimili ng sobrang gamot kaya nagkakaroon ng artificial shortage. Ha? Ano ba itong balita na ito? Ha? Ito pong Janet Jacuz Salim, Trustee Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Ha? Ito po yung mga samahan ng mga pharmaceutical. Kaya nga po, good morning, gising Pilipinas. Magandang umaga ho kay Jocelyn Sibial. Magandang umaga sa inyo, mga igagaw. At lalo na kay Enfrua Sibial. Magandang umaga ho sa inyo. Kanina di ko nabati, naputulo ang aking Facebook Live. Gising Pilipinas, sabi ho ni Jocelyn Sibial, hi po pinsan, hi din po at mag-ingat ho kayo, ha. Hindi man tayo magkakilala ng personal, pero dahil nga po tayo magka-apelyido, malamang tayo magkamag-anak. At mag-ingat ho kayo, 10 ng inyong mga mahal sa buhay, ha, kung saan man kayong probinsya naroon ngayon, ha. Patuloy lang ang delivery ng mga gamot at vitamins sa mga butika. Magandang balita yan. Gising Pilipinas, magandang umaga ho, magandang araw ho kay Ma'am Philly Rial, ha. Good morning po sir, keep safe always. Thank you so much ma'am. Maraming salamat at tayo naman ho ay nagkita-kits na naman ngayong araw na itong Lunes, ha. Unang araw ho ng linggo, ha. At ang pitsa po natin April 20, kasalukuyang taong 2020, ha. Gising Pilipinas, lahat ho, ng mga frontliners, ako po'y sumasaludo sa inyo, kasama na po si Ma'am Philly Rial, at yung lahat ho ng mga volunteers, na mga nag-repack ho, ng mga pagkain para ho sa amin, marami pong salamat sa inyo. Mabuhay ho kayo, at si Ma'am Philly Rial, isa ho siya sa mga frontliners natin, kaya God bless ho sa inyo. At sabi naman ho ni Jacuz Salim, humihingi kami ng tulong sa DOH para ma-deliver ang mga gamot sa malalayong lugar. Gising Pilipinas, bakit ho sila humingi ng tulong sa DOH para pag-deliver ho ng mga gamot? Ano ho? Gising Pilipinas, ating po mga kababayang OFW, mga kababayan nating buhay na bayani, overseas Filipino workers, mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho kayo. At ako po'y nanawagan, kumakatok
sa tanggapan po ng Department of Health, lalo na po sa Food and Drug Administration, kung sino man ho, na alam ninyo na may mga inbensyon, na mga gamot na para sa COVID-19, i-invite ho ninyo, i-invite ho ninyo para po baka sakali tayo, hindi ho magandang salita ang baka sakali. Pero malay ninyo, marami po akong alam at kilala na magagaling ho, na gumawa ng gamot dito sa bansang Pilipinas. At hanggang ngayon, yung mga gamot na yan ay nakakatulong sa atin, sa ating kalusugan. Sabi ko nga hindi naman tayo doktor kwak-kwak, pero ho, paminsan-minsan ay alalahanin natin yung kanilang galing, kanilang galing. Dahil nga po, baka naman pagdating ng araw ay taga-ibang bansa ang makinabang nitong kanilang mga inbensyon, At sabi ho ni Ma'am Philly Rial, sabi niya sa akin, salamat po sir, salamat din po sa inyo ma'am. At lagi po kayong mag-iingat ma'am, Kasi ang ating pong kalaban ay hindi natin nakikita at hindi ho ito biro, na labanan. Hindi ito gira, kundi po labanan ito ng kalusugan. Kapag tinamaan tayo, tiyak, hospital ang abutin natin at 14 na araw tayo, magsasakripisyo sa loob ng hospital, Kaya ingat-ingat po. Gising Pilipinas, ayun ho, kay Jocelyn Sibial, pinsan, dito po ako sa Binyan, Laguna. Abay, malapit lang to malapit lang sa amin to Manila ho ako, Caloocan, malapit lang ho tayo, ibig sabihin, nasa Luzon ka lang dito po ako sa Binyan, Laguna City, makikita ko na live ka, nanood na ako agad. Thank you so much Salamat ho sa panood ninyo Salamat, paki-share na lamang ho yung aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, Gising Pilipinas sa lahat ng aking mga kamag-anak, lalo na po dito sa Luzon, Lalo na po sa mga pamilya ng aking nanay, mga Bu family, Bulia family, at sa lahat ho, Binyas o ano pang mga pamilya yan, Dito sa Bicol region at kung saan makayong lugar sa Luzon, Marami pong salamat at mabuhay ho kayo, Pinapawisan na ako at mainit po ngayon. At Jocelyn Sibial, pinsan, kumusta po dyan ho sa Binyan, Laguna, Binyan City, Laguna, Kumusta naman po? Kayo po ba'y nabigyan na ng ayuda ng inyong pong mayor dyan? Kayo po ba'y nabigyan na ng relief goods? Kumusta na po? Kayo ba'y qualified ba kayo doon po sa sinasabi nating Social Amelioration Card Program ng ating gobyerno? Kayo ba'y nakatanggap na, nakapag-fill up na ba ng inyong pong social SAC form, Para naman malaman natin, pakisabi na lang, pakiminsahin na lamang ako. At sana po, lahat ng aking mga kamag-anak dito sa Luzon, magkita-kits tayo. After nitong COVID-19 siguro, after 1 month, magbalik lang tayo sa dati nating, kasi siyempre marami tayong gastos ngayon kaysa papasok. Katulad ko wala ho kaming kinikita. Kaya nga po, mas malaki ang gastos kaysa papasok. Kaya siguro pagkatapos nito, bago magtapos ng taon, sana po lahat ng kamag-anak ko magkita-kits tayo. Ingat po kayo dyan, ingat po kayo. Ayon ho sa Jaco Salim, regular at ang ugnayan namin sa DOH para maayos, para maayos daw. Maraming salamat, Mga barangay, sa Sampaloc, Maynila, kanya-kanyang paraan ng paghihigpit dahil sa inasang total lockdown sa lugar. Gising Pilipinas, dapat lang ho, talaga ho kailangan ho natin, kailangan po natin paigtingin. Ipatupad natin ng tama at maayos, stricto ang ating batas, Nito pong enhanced community quarantine. Huwag ho tayong Diyos ko po naman, baka matawag tayo niya na, di ba, walang kakwenta-kwenta at walang kasilbi-silbi. Higpitan ho natin. At tayo naman mga kababayan ko, huwag naman tayo magtampo kapag naghigpit ang ating gobyerno. Para sa atin din ito. Di ba? Hindi lang ito para sa iyo, para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sinong makikinabang nito? Sinong makinabang nito? Di ba tayong lahat? Kaya please, suporta ho tayo. Wala namang masama magtiis lamang tayo. Tignan nyo, ayaw nyo magtiis. Labas kayo ng labas. O ano nangyari? Di ba? Nag-extend tayo. Di ba? Paano na? After nitong April 30, mag-extend ulit. Ano na ang buhay natin? Di ba? Sa bagay, mas masarap ito. Kain-tulog kung may makain ka. Kung may matulugan ka, paano kung wala kang makain? Wala kang matulugan? Nga ang abutin natin. Kaya please, sumuporta tayo. Wag natin hamunin ang gobyerno. Dahil ang gobyerno natin, hindi nagbibiro. Gising Pilipinas, ayon ho kay Pangulong Duterte,
kinausap ni US President Donald Trump kagabi kaugnay sa pagtutulungan ngayong may COVID-19 pandemic. Magandang balita ito. At ang presidente ng Estados Unidos at ang presidente natin ay nagkakausap na, di ba? Isa kasi ito, siguro ito, isa ito sa mga paraan na sana ang buong bansa, buong mundo, lahat ng mga pangulo, matataas na opisyal ng ating bansa, ay magkakaisa at magtutulungan. Dahil nga po hindi biro ito. Walang gera rito. Sabi ko nga, walang gera. Ang kalaban natin dito, yung ating pong kaligtasan. Di ba? Gising, gising Pilipinas. Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police handa na sakaling ipag-utos ni Pangulong Duterte ang pagpapatupad. Naku po, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga huwag kayong pasaway. Kayong mga pasaway. Dapat sa inyo, itali. Itali sa puno at sa poste. Para hindi na kayo makalabas o makatakas. Ulitin ko lamang, sabi ho ng DILG, listahan ng mga aprobadong benepisyaryo ng Social Amelioration Program, ipinapaspaskil ng DILG sa barangay hall. Dapat lamang, para malaman ko kung ako ba'y kasama dyan, Pamilya ng mga barangay health worker at tanod sa bansa kasali na rin sa Social Amelioration Program ayon sa DILG. Dapat lamang. DILG irerekomendang huwag nang bigyan ng ayuda ang mga mahuling ginagamit lang sa bisyo ang cash subsidy. Dapat lamang. Sayang ang pera. Dapat sa akin yun ay binigay. Gising, gising Pilipinas. At sabi naman ho, kay Ma'am Jocelyn, aking pinsan ho, na si Jocelyn Sibial, san nabigyan ako na bali 2 lang, doon lang ayuda, galing sa DSWD, wala sa single mom ako. San? Wala ako work. Dapat kasama ka. Kasama ka sa dapat bibigyan dahil nga ang single parent, nandyan yun ho sa Social Amelioration card, nakasulat yan dyan at ako po'y nakita ko na po, yung form. Kung hindi ka pa nakapag-fill up, kung mayroon kang quarantine pass, pumunta kayo sa inyong barangay, magtanong ho kayo. Walang masama magtanong. Pumunta kayo sa inyong barangay, magtanong ho kayo. Para naman matulungan kayo. Baka siguro kakilala ko yung kapitan ninyo, maswerte ka. Pero kung hindi ko kakilala, pasensya na. Dahil meron naman akong kaibigan dyan sa barangay, nakalimutan ko yung barangay niya, hayaan nyo, katatanungin ko yung aking pong Gising, gising Pilipinas, tayo'y kumakatok sa mga tanggapan ng ating gobyerno, sa mga barangay, sa mga munisipyo at syudad at munisipyo ng bayan at syudad, sa mga mayors, sa mga governors at sa lahat ng mga politiko. Tayo'y kumakatok, na sana naman ay makatulong kayo, tumulong kayo. Sana naman ay tumulong kayo sa ating mga kababayan na nangangailangan. Gising, gising Pilipinas, sumunod tayo sa batas nating gobyerno. Huwag niyong hintayin mga pasaway. Kayong mga pasaway dyan, sarap niyong pitikin. Di ba? Wala naman, hindi naman kailangan lumabas ng mga tahanan, pupunta ng labas. Gagawa ng dahilan, kaysa mamalengke, kaysa may bibilin. Dapat ho, ang ating mga barangay at ating kapulisan, sundalot, pulis, maghigpit na po. Kung kinakailangan, bigyan ng leksyon itong mga to para po malaman nila na hindi ho nagbibiro ang ating barangay, ang ating pong gobyerno. Mga gumaling ng COVID-19 patients, dapat pa rin sumailalim ayon sa DOH, 14D quarantine. Operasyon ng Research Institute for Tropical Medicine limitado sa ngayon ayon sa DOH. Bakit kaya? Gising, gising Pilipinas, bakit kami hindi kasali? Kahit ba naman nasa munisipyo kami, nagwo-work, GO lang ako at single parent ako at senior pa. Dapat ho, kasali ho yan. Gising, gising Pilipinas, I know, kay Ma'am Philly Real, bakit hindi daw sila kasali? Na sila po'y nagwo-work, Job order po ang sinasabi nitong GO, Job order at single parent siya. At isa pa, senior citizen pa siya. Di ba? Dapat ho, kasali ho kayo, ma'am. Kung ako po ang tatanungin, hayaan nyo na po. Sa ngayon kasi, ang hirap po tumawag sa ating mga
mga mayor natin, sa ating po mga barangay. Dahil nga po, ganito, sa dami ho nilang ginagawa din, talagang hindi na nila matatanggap lahat nating mga tawag. Pero kung ako ang tatanungin, para sa aking personal opinion, dapat ho kasali kayo. Dahil kayo po isang job order ng inyong bayan. Di ba? At ang inyong kinikita, no work, no pay, kapag walang pasok, wala din kayong kinikita. Pangalawa, single parent kayo. Marami kayong binubuhay ng mga pamilya o anak. Hindi pamilya, sorry. Mga anak o mahal sa buhay. Dapat to kasali kayo. Pero alam ko naman mabait ho ang inyong mayor dyan sa Taytay Rizal. Si Mayor Joric Gacula. Siguro unahin lang muna natin yun pong ibahong masigit na ngailangan. Siguro ma'am, Philly Real, tiis lang tayo dahil alam ko naman ang inyong mayor ho, hindi kayo pabayaan dyan. Alam ko, kilala ko, kaibigan ko yan, yung inyong mayor dyan sa Taytay Rizal. Lalo na po yung mayor ng Cainta Rizal, si Mayor Kate Nieto. Wala akong problema dyan kay Mayor Kate Nieto. Ito ho, basahin ko lamang, galing ho kay pinsan kong Jocelyn Sibial. Saan galing na ako barangay ng tanong na ako? Sabi hindi daw sila nagbibigay ng form. Tama po, hindi ho sila nagbibigay. Tama ho, hindi sila nagbibigay. Ang DSWD ang nagbibigay. Pero tanungin mo kung nakapagbigay na ba ang DSWD sa barangay ninyo. Yun po ang tanungin ninyo, Kasi po, ang barangay, sila ho pa rin ang nangangasiwa. Kapag ho nandun ka sa barangay, pwede nyo ba akong tawagan? Pwede nyo akong tawagan at ako po makipag-usap sa kanila para ipaliwanag ko sa barangay yung pong mga katanungan ninyo. Itanong lamang ninyo sa akin at itatanong ko sa barangay. Makikisuyo ako sa kanila. Subukan nyo ako tawagan, baka sakali makakatulong ako sa inyo. At magandang umaga naman kay Mary Jean Javier, ang aking kapitbahay. Good morning ho sa inyo dyan. Ingat ho kayo At kay Philly Real, sabi niya, hindi nga daw, sabi niya hindi raw. Bakit kaya? Hindi pwede, Bakit hindi kayo kasali? May bago na hong utos ang ating Pangulo ngayon na lahat ho bibigyan. Maski ho mga middle class, bibigyan na ho. Sabi ng ating Pangulo, bibigyan na lahat para wala nang problema. Wala nang magtatanong, di ba? Gising Pilipinas, magandang umaga ho kay Jaime Briongos, ang aking pong primo, Diyos maray na aldaw, Diyos maray na aga sa Indo dyan. Kung nasa Kanaway, Malilipot, Albay man kayo, Diyos maray na aldaw sa Indo dyan. At siyempre, yung aking pong kaibigan, Diyos maray na aldaw, Joel Dumalaon, sir, Diyos maray na aldaw sa imo. Ingat po kayo. Nandito ho ba kayo sa Maynila? Ingat ho kayo, Lieutenant General Eliazar, ang kaibigan ko, umaabot na sa 133,000 ang mga lumalabag sa ECQ at curfew. Nakita niyo yan? Kaano katigas ang ulo ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Gising Pilipinas, 133,000. Sus, Ginoo. Tuloy-tuloy lang ang operasyon namin laban sa ECQ violators. Dapat lamang, General Eliazar, kayo po, nasa frontliners, mabuhay ho kayo, mga kapulisan. Gising Pilipinas, ito nga po ang aking pong kinakatok po ang DSWD. Dahil nga po sa nalaman ko, napakalaki po ng budget po ng ating gobyerno na inaprubahan. Pero ayon naman po kay Senadora Amy Marcos, kulang daw po yan. Ang tanong ko dito, yung pong inapprove ninyo na budget dyan sa Kongreso at Senado, Speaker Alan Peter Cayetano, yung pang inapprove yung budget para po ba talaga sa ayuda ng 5K to 8K? O mayroon pa po kayong kukunin dyan para ipambili para po sa ating mga health workers na personal protective equipment o PPE, di ba? Kung yan po ay para po sa ayuda na 5K to 8,000, ay alam mo, marami pong magagaling na mga Pinoy. Magagaling po sa mathematics. Ako lang po ang mahina sa mathematics. Gising Pilipinas, Ito po, sabi po ni Lieutenant General Eliazar, inimbestigahan namin ang mga posibleng paglabag sa karapatang pantao, na lumabag po sa ECQ, Dahil sa ilang pasaway na babaliwala ang ating enhanced community quarantine, tama yan, General. Yang mga lahat ng pasaway na yan, hulihin ninyo, ipakita ninyo sa kanila, na wala hong sinisino, na talagang ang batas ipatupad natin. Hindi naman sinasabi ko mag-martialo tayo, hindi natin kailangan ng martialo. Ang tamang pagpatupad ng batas lamang ang kailangan natin dito sa bansang Pilipinas upang pong makita ng ating kababayan na mayroon talagang totoong batas na pinapatupad. Dahil noong mga nakaraang administrasyon, may batas.
pero maraming butas, di ba? Ulitin ko lamang ho, doon ho sa DSWD. Kung yung pong 200 billion na budget para po sa ayuda ho, para sa ating mga kababayan, kasama na ako riyan, kung yan po ay para po sa sinasabing 5,000 to 8,000 na ayuda ho, kung ako tatanungin nyo, per family ho yan, hindi ho per tao. Ang tao po, ang populasyon is 110 million. Kaya po ay nakikiusap sa inyo, DSWD. Kung pamilya ang pinag-usapan, ipalagay mo lamang sa isang pamilya mayroong 5 tao, katulad ko 5 ho kami dito sa isang tahanan. So, i-divide mo yun ng 110 million sa 5 tao, lalabas lamang ho ng ilang milyon lamang yan. Kung yung budget ang pinag-usapan natin, isapat pa ho yung perang nasa inyo kung talagang totoo na ibigay nyo sa amin. Kasama pa ho riyan yung mga mayayaman natin. Doon sa bilang ng 110 million. Kaya nga kung pinag-usapan ho natin dito budget, lahat ho tayo. Lahat ho tayo mabibigyan ho. Lahat ho tayo mabibigyan. Pero ang pinagtataka ko, bakit ho? Ano nangyari? Ano nangyari? Kaya ipaliwanag nyo yan sa taong bayan kung ano pong nangyari. Bakit hindi ho lahat mabigyan? At bakit ho, ito pong ating pong ahensya ng DSWD ay mayroon hong pinipili pagdating ho sa Social Amelioration Card form. Na samantalang noong una po, ay mayroon po talagang sinabi ang ating Pangulo at ang ating pong House Speaker, Alan Peter Cayetano, na lahat ho bibigyan. Nasa mga kapwa na lang nating mayayaman, kung sila ay mag-weave na wag nyo na akong bigyan. Wag nyo na kaming bigyan kasi mayroon naman kami. Di ba? Kaya nga po, lahat dapat mabigyan. Hindi ho natin dapat piliin lamang. Di ba? Karapatang mabuhay sa gitna ng ECQ dapat mangibabaw. Sabi po ni Lieutenant General Guillermo Ilyazar. At magandang umaga din ho kay Sir James AC. Magandang umaga ho sa inyo. Sabi naman ni Ma'am Philly Real. Sana po, salamat. Dapat ho talaga, lahat. Gising Pilipinas, hindi lang ho, sana lahat. Dapat lahat mabigyan. Mahirap po mayaman. Pare-parehas tayo nakatira dito sa bansang Pilipinas. Pare-pareho tayo. Na kasama ho sa bilang. Pare-pareho tayong kasama sa bilang. Maliban na lang kung hindi ka na bilang. Kasama sa bilang ng populasyon nitong ating bansang Pilipinas. Di ba? Kaya dapat ho mabigyan lahat. Hindi ho dapat piliin ninyo. Di ba? Gising Pilipinas. Magandang umaga din ho kay Sir Lino Militar. Sir Lino Militar, ingat ho kayo. Mag-ingat ho kayo, lalo na ngayon ho, na nandito ho tayo sa hindi birong krisis na ito. Sana nga matapos na ito. At ako'y sawang-sawa na rin. Gusto ko na rin hong lumabas ng aking tahanan. Mainit ho, ako'y uminom lamang. Ang aking ininom ho, mainit na tubig. Pinalamig ko lamang. At itong aking ininom. Wala ho akong pambili ng kape. Dahil wala na ho akong pera. Tara, halika. Magkape tayo nang walang kape. Okay ba? Kasi nga po, natatawa lamang ako. Di ba? Marami hong nagrereklamo. Ako po talaga, dinanas ko rin ang dinanas ninyo. Pero nagkakaiba lang tayo ng kaparaan at diskarte. Di ba? Ayon ho kay General Ilyazar, patuloy ang panghuli ng PNP-HPG sa mga motoristang walang authorization na lumabas ng bahay. Dapat lamang hulihin ninyo, mga lintik na yan. Gising Pilipinas, bakit? Kailangan nilang lumabas, dala-dala ang mga sasakyan nila. Anong gusto nilang mangyari? Nagpapasikat sila? O gusto ba nilang mamasyal? Abay, mag-isip-isip kayo. Isipin ninyo, nandito na tayo sa Enhanced Community Quarantine o ECQ, matraffic pa rin sa ibang mga piling lansangan ng Metro Manila, di ba? Hindi pa tayo nahiya niyan, di ba? Na kayo naman, tumalima naman kayo. Gayahin nyo si Ashley Hintulya Javier. Di ba gayahin nyo yan? Ma'am Ashley, magandang umaga ho sa inyo. Gising Pilipinas, ako nga. Yung aking sasakyan, andun sa Valenzuela City, hindi ko na kinuha. Hindi ko na nilipat sa parking ko. Bakit? Para ho, mapatunayan ko. At mapatunayan sana din ng iba. Na sana po tumupad tayo, sumunod tayo. Yung iba ho, parang nagjo-joke lang Di ba? Kaya nga po, kayong mga nagjo-joke, nagbiro-biro at hindi sumunod sa ating gobyerno.
Kapag kayo ay nahuli, maniwala kayo sa akin. Sinisiguro ko sa inyo, hindi nagbibiro ang gobyerno natin, kaya please, sumunod tayo sa batas ng ating gobyerno. Lalo na po sa sinasabi pong batas ng Bayanihan to Heal as One Act. Yan po'y batas. Kaya sigurado may paglagyan kayo. Huwag kayo magbiro. Kung maaari, please, magtiyaga tayo. Tiisin natin ito. Matapos din ito ang lahat. Kaya nga sabi ko, pagkatapos nito COVID-19, magpiesta tayo. Mag-celebrate tayo dahil tayo ay buhay pa. Di ba? Okay, sabi ni Sir Lino Militar, good morning Sir Joe. Good morning din sa inyo Sir Lino Militar at ingat ho kayo. Lalo na po sa inyo mga mahal sa buhay sa Palawan. Gising Pilipinas, mabuti na lamang at ang aking wifi po, ito, muntik na naman, malapit na naman ito magluko, baka ako'y maputol na naman, sa ere. Marami pong salamat sa inyo. Sana po, tulungan tayo ng mahal na Panginoon para po tayo makasurvive, malagpasan natin itong mga pagsubok. At sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. At ito pong aking programa ngayon. Mamaya po i-upload ko ito sa YouTube at ito po mapanood ninyo ang video na ito. At yung mga sinasabi ko dito, mga mensahe ninyo, pabati ninyo, maririnig ninyo dito po sa aking pong YouTube channel. Wala akong binago dito, hindi ko po ini-edit ito. Diretso ito. Kung ano pong sinabi ko, diretso pasok po ito. Dun sa ano. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, tayo please, mga kababayan ko mga Pilipino, sa bansang Pilipinas, sa Republika ng Pilipinas, please sumunod tayo sa batas ng ating gobyerno. Please lang, please. Ako'y nakikiusap sa inyo. Sumunod tayo. Gusto pa ba ninyong humantong tayo sa sinasabing total lockdown? Gusto pa ba ninyong hindi na tayo makalabas ng tahanan? Hindi na tayo makabili man lamang ng ating mga kakainin? Di ba? Please, huwag niyo hong galitin ang gobyerno natin. Please lang. Ang Pangulo natin nag-iisip ng mga paraan para po sa ating ikabubuti at ikaligtas po natin. Pero tayo namang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, patuloy ho sa paglabag. Patuloy ho sa paglabag ng ating pong gobyerno. At bago ako magtapos, pero hindi pa tayo magtatapos, sabi ko, basahin ko lamang itong aking isang panalangin para po sa ating lahat ito. Araw-araw ko po binabasa ito. At good morning muna kay aking pong kaibigan, aking pong kapitbahay, aking pong kamag-anak, si Ima Binalyaruhas. Ma'am Ima Binalyaruhas, marami pong salamat. At sabi nga niya sa akin, kung malapit ka lang sa akin, tiyak sigurado bibigyan kita ng manok na native at mga gulay na ani ng aking pong hardin, ang kanya daw sakahan. Mag-ingat po kayo at napakaswerte ninyo dahil meron kayong pananim. At sa lahat ho, na mga nasa probinsya, napakapalad ninyo. Dahil kayo ay pwede pang pumunta sa inyong mga taniman upang pong, di ba? Ito, pawis na ako Pasensya na. Tayo manalangin, samahan ninyo ako sa aking panalangin. Hindi pa tayo magtatapos pero manalangin lamang tayo, baka maputol na naman ako. Father in heaven, forgive our sins. Unite our country. Unite our country, Philippines. Bless our President, Rodrigo Roa Duterte. Bless our new heroes. The frontliners. Bless and heal our nation. Lord, especially those COVID-19 victims. Because this is a better place for us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Alam niyo ba tuwing
binabasa ko ito, isinulat ko ito, lagi akong napapaluha. Sabi ko nga sa inyo, please, magsama-sama tayo, magdasal tayo, magtulungan tayo. Please, wala hong ibang paraan, solusyon sa ating problema. Hindi lang po sa gamot, tayo pagalingin, kundi po sa ating pagtutulungan. Diba? Tulungan natin ang gobyerno natin. Suportahan natin ang gobyerno natin, lalo ng ating Pangulo, Presidente Rodrigo Roa Duterte. May edad na ho siya, matanda na siya, almost 70 years old na, nandito siya upang maglingkod sa atin. Sabi ko nga sa inyo, kung ako tatanungin ninyo, marami ako nakikitang mga pagkukulang ng ibang mga nanungkulan sa ating gobyerno. Ganun pa man, hindi ko na sila binabatikos. Hindi na ako nagkokomentaryo sa kanila. Bakit? Dahil hindi makakatulong yung aking mga sasabihin sa kanila. Bagos, nakakadulot pa ng kasamaan doon sa mga nakarinig. Kasi meron po tayong sinasabing pro and anti. Di ba? Kaya po tayo mga pro and anti sa ating gobyerno. Magsama-sama at magkaisa tayo. Ngayon lamang. Kaya ako po nanawagan sa New People's Army. Lahat po kayo. Magkaisa tayo. Please, tama na po. Tama na po yung ating pong bangayan. Tama na po yung paglaban-laban natin sa ating gobyerno. Napakasakit sa aking kalooban. Kapag nakikita ko na may mga sundalong nalalagas, napakasakit sa aking kalooban kapag may nakikita ako mga pulis na nalalagas. Napakasakit sa aking kalooban kapag may nakita ako mga New People's Army din nalalagas. Kasi bakit pareho ko kayo mga kababayan? Iisa lang ang bansa natin. Bakit tayo nag-away-away pa? Iisa lang ang bansa natin. Bakit tayo di magkakasundo? Iba't iba man ang ating mga tinatawag na mga probinsya at salita. Pero nandito tayo sa bansang Pilipinas, sa Republika ng bansang Pilipinas. Kaya please, ako po'y nakikiusap sa inyo na sana itong aking video, i-share ninyo at makarating po sa mga kinaukulan, makarating po sa mga malalayong lugar, makarating po sa ating mga kababayan, na bakit pa natin kailangan pa tayo magmatigas. Diba? Katulad po sa sinasabi ko, na mayroon pong nagpadala sa akin ng mga mensahe, mahal ko po kayo. Kayong mga informal settlers o squatters, mahal ko po kayo. Ako'y nanggagaling ho dyan. Ako po'y galing ho dyan. Isa rin akong katulad ninyo. Pero bakit hindi kayo sumunod sa ating gobyerno? Ba't ang hirap nyo? Ayaw nyo sumunod. Please, sumunod ho tayo. Para po sa atin ito. Please. Sabi ko nga sa inyo, tuwing binabasa ko ito, ako'y napaluha. Gusto kong yakapin ang aking sarili para may parating ko sa inyo itong aking saloobin o aking damdamin. Hindi ho kawalan sa isang tunay na pagkalalaki kapag ikay nagpakumbaba at ikay sumunod sa dapat mong sundin. Tahakin natin ang tamang landas. Hindi biro itong nangyari sa atin. Hindi biro ito. Kaya tayong mga hindi pa biktima ng COVID, huwag niyong gawing biro ito. Kapag kayo'y tinamaan nito, mayroon hong isang mamahayag na tinamaan ng COVID-19. Siya ho nagkwento. Kaya nga please, magkaisa na tayo. Please, basahin ko lamang po itong mensahe ni aking pong kaibigan, si Ima Binalya Ruhas. Ako lagi sumusunod at ang tagal na na ako lumalabas. Tina lang ako sa mini farm ko. Salamat sa inyo. Sana po tayong lahat. Di ba? Kung ang kahirapan po ang naging susi, kaya tayo lumalabas, makiusap tayo at kakatok tayo sa ating gobyerno para tayo matulungan. Di ba? Hindi po natin gamitin na maging matigas tayo dahil sa kahirapan. Di ba? Ang iba nga dyan, binibigyan na ng ayuda ng gobyerno. Nandyan, anong ginawa? Ginamit ho sa bisyo. Maawa naman kayo, please. Ang dami pong taong nahihirapan. Napakapalad ninyo dahil kayo ang inuna ng gobyerno. Kami ho naghihintay pa rin ng ayuda na galing sa gobyerno. Sabi nga ni Ma'am Philly Real, siya daw ay hindi daw qualified. Di ba? Isipin ninyo, siya hindi qualified na gustong-gusto niya makatanggap. Pero kayo, anong ginawa niyo? Anong ginawa ninyo? Di ba? Anong ginawa ninyo? Sa perang tinanggap ninyo, ipinangbisyo ninyo. Di ba? Mahiya naman tayo. Please. Please lang, hindi ako nakikialam sa buhay ninyo. At hindi ako sinasabing malinis na tao. Katulad din ninyo ako. Marumi din. Kaya nga araw-araw ako humingi ng kapatawaran at nanalangin sa Panginoon. Nalinisin tayo. Di ba? Please. Kaya nga po bago ako magtapos,
Napakaganda po na mensahe ng kantang ito. Pag tuwing narinig ko ito, dalawang kanta ho ang paborito ko. Lalo na ngayon. Ito pong kanta ni Michael Jackson na Heal the World. At yung isa naman, We Are the World. Alam nyo ba, paulit-ulit kong pinapakinggan ito. Kapag napakinggan ko ito, natatouch ako. Gusto kong umiyak, gusto kong magwala. Dahil nagtataka ako, bakit ayaw natin sumunod sa gobyerno? Bakit? Ang hirap ba talaga? Mahirap ba talagang gawin yung sinasabi ng gobyerno natin? Bakit hindi natin kayang sundin? Di ba? Please naman. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kababayan ko. Hindi ako nagmamagaling dito. Hindi ako nagmamalinis dito. Pero please, sumunod kayo. Hindi ko sinasabing gayahin ninyo ako. Ang akin lamang, please, sumunod tayo. Kasi nga po, kung kayo'y nagsawa, higit ako nagsasawa. Ang pamilya ko po, nakikiusap na sa akin. Bakit hanggang ngayon, nandito kami sa loob ng aming tahanan, ang aking mga anak maliliit pa. Hindi pa nila naintindihan, naunawaan ang sitwasyon na ganito. Kaya nga sinasabi ko, tama yung nakasulat sa Biblia. Kawawa ho, pagdating ng araw ng hukom, yung mga bata ho, na wala pang alam, sila ho apektado dito. Diba? Hindi ho tayong matatanda. Ano pong ginawa natin? Diba? Tayo pang pasimuno sa paglabag ng batas. Kaya please, ako po nakiusap, sana po itong aking video na ito, makakarating sa lahat ng aking mga kababayan. Sana po ang video ito, sa aking pong pakiusap, sana ho, pakinggan ninyo ako. Wala hong mawala sa atin. Ulitin ko, hindi ako magsasawa sa kapaalala sa inyo. Wala hong mawawala sa atin, sa ating pagkatao, kung sumunod lamang tayo sa ating gobyerno. Diba? Mahirap ba talaga? Diba? Kaya please, sumunod tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ako po'y sabi ko nga sa inyo, pakinggan ko lamang itong musiko na ito. At ito po'y natatouch ako dito. Sana kayo din matouch din ito. Ngayong araw na ito, magkakaroon po ng paghaharap po yung ating pong sa Malacanang, ang ating pong Interagency Task Force. Manalangin po tayo na kung magkaroon po ng total lockdown na ninyo. Please, kung sakali man magkaroon tayo ng sinasabing papapasukin yung iba, paano naman po kung sila naman ang maging biktima? Hindi po ako naghihikayat na mag-lockdown, hindi rin ako naghihikayat na makapagtrabaho na tayo. Ang iniisip ko po dito yung kapakanan natin ng ating mga kababayan. Please, Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, Pangulong Duterte, please, ako yung nag-iusap sa inyo. Sana makarating ito sa inyo. Na gamitin nyo po ang great wisdom para madesisyonan nyo ang mga bagay na dapat ba. Diba? Kayo po ang nakakaalam. Kayo po ang higit na nakakaalam. Dahil nga ang nakapaligid sa inyo na mga tao ay mga talubas at magagaling. Sana po makapagbigay sila ng mga magagandang suggestion na para sa kapakanan namin o kapakanan ng bansang Pilipinas. At mabuhay ko kayong lahat. Okay, bago ako magpaalam, ito lang po aking sasabihin. Ugaliin po natin maglinis ng ating sarili, maghugas ng kamay gamit ang safeguard, maghugas ng ating katawan o maligo gamit ang safeguard upang pong i-safeguard tayo sa mga virus. Pangalawa ho, maglinis tayo ng ating tahanan gamit ho ang Sunrox. Dahil naniniwala ako na sa ginagawa ko na ang virus hindi makapasok sa aking tahanan. At higit sa lahat, magkaisa at magtulungan tayo. Please, support our government. Support President Rodrigo Roa Duterte. At please, kayong mga nasa opisyalis ng gobyerno, gamitin niyo ang puso niyo at isip niyo sa kapakanan namin, hindi lang po sa pansarili ninyo. Kaya hanggang dito na lamang po at ako po nagpasalamat. Isang magandang araw sa inyo. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. To God be the glory. God bless you sa ating lahat. See you tomorrow. Kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa inyo. Ingat po tayong lahat. Panginoon, salamat po ng marami. I-share po ninyo ito. Please, i-share.
I-share po ninyo ito, please, please. Thank you, thank you, thank you. Salamat, salamat.